Minsan, hindi kanya re-replyan agad. Minsan, parang wala siyang pakialam. At minsan, iisipin mong wala kang pag-asa. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng gusto ka, ipaparamdam na gusto ka. Sa mundo ng dark psychology, ang attraction ay hindi laging diretso. Mas madalas ito ay laro ng kontrol, emosyon at tahimik na signals. At kung hindi mo ito naiintindihan, ikaw ang magiging talunan. Sa video na ito, matutunan mo ang 7 palatandaan na gusto ka ng babae pero hindi niya direktang sinasabi. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ayon sa mga prinsipyo ng human behavior at mga ideya ni Nietzsche at Robert Greene, ang tao ay bihirang magsabi ng totoo sa salita, pero laging nagsasabi ng totoo sa kilos. Kaya kung marunong kang magbasa ng patterns, makikita mo ang totoo niyang nararamdaman. Simulan natin. Unang sign, pinapahirapan ka niya, pero hindi ka binibitawan. Kung gusto ka ng babae, hindi ka niya laging padadaliin. Hindi ito fairy tale. Hindi ito yung tipong kung gusto ka ipapadama agad. Sa totoong mundo, lalo na sa dynamics ng attraction, ang mga bagay na madaling makuha, mabilis ding mawala ng halaga. Bakit? Dahil ang challenge ay isang paraan para sukatin ang value mo. Hindi niya kailangang magtanong ng direkta kung sino ka. Hindi niya kailangang mag-interview para malaman kung gaano ka kalakas. Ang ginagawa niya, pinaparanas niya sa'yo ang pressure. Kung lagi siyang busy, pero lagi rin siyang bumabalik sa'yo, hindi ka niya ini-ignore. Tinitest ka niya. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Hindi siya basta pasa, hindi rin siya mixed signals. Ito by isang psychological filter. Isipin mo, kung ibibigay niya agad ang attention, oras at emosyon niya, ano ang assurance niya na hindi ka katulad ng iba? Kaya minsan, magpapakita siya ng interest, tapos biglang lalayo, magiging sweet, tapos biglang magiging cold, magre-reply agad, tapos biglang mawawala ng ilang oras o araw. Ito ang tinatawag sa psychology na push-pull dynamic. Push, ilalapit ka niya. Pull, lalayuan ka niya. At sa cycle na ito, sinusukat niya kung paano ka magre-react. Magiging needy ka ba? Maghahabol ka ba ng sobra? Mawawala ka ba agad kapag nahirapan ka? O mananatili kang kalmado, composed at may sariling direksyon? Dahil ang totoo, hindi niya hinahanap ang lalaking madaling makuha. Hinahanap niya ang lalaking hindi madaling matitinag. At dito pumapasok ang mas malalim na katotohanan. Kapag masyado kang available, bumababa ang perceived value mo. Kapag masyado kang eager, nawawala ang mystery mo. At kapag masyado kang invested agad, nagiging predictable ka. Sa mundo ng attraction, ang predictable ay boring. Kaya kung pinapahirapan ka niya, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Minsan, kabaligtaran pa nga. Mas pinapahirapan ka dahil mas gusto niyang makita kung deserve mo ba siya. Pero mag-ingat ka rin. Hindi lahat ng challenge ay worth it. Hindi lahat ng push-pull ay healthy. May hangganan ng test at may punto kung saan kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kinagalang ba ako nito? O nilalaro lang ako? Dahil ang tunay na attraction, hindi lang tungkol sa paghihirap, ito ay tungkol sa balanse. May challenge pero may reward. May distansya pero may connection. May test pero may malinaw na intensyon. At kung marunong kang magbasa ng ganitong pattern, hindi ka na basta malilito. Sa halip, ikaw na ang magiging kontrolado ang emosyon. At tandaan mo ito, kung hindi ka matitinag sa kanyang laro, ikaw ang magiging lalaking hindi niya kayang i-ignore. At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Ikalawang sign, nagiging emotional siya sa maliliit na bagay. Kapag ang babae ay invested sa'yo, kahit simpleng bagay, nagkakaroon ng bigat. Hindi mo kailangang gumawa ng grand gestures. Minsan, isang simpleng late reply lang, mapapansin mo na agad ang pagbabago sa tono niya. Mabilis siyang mairita. Minsan bigla siyang tatahimik. Tapos sa ibang pagkakataon, sobrang saya niya sa maliit mong effort. At dito naguguluhan ang karamihan ng lalaki. Bakit parang ang bilis niyang magbago? Bakit parang ang babaw ng dahilan pero ang lalim ng reaction? Pero eto ang hindi mo nakikita agad. Hindi mababaw ang reaction niya. Malalim lang ang investment niya. Sa psychology, ang emosyon ay hindi lang reaction. Ito ay indikasyon kung saan nakafocus ang attention at attachment ng isang tao. Kung wala kang halaga sa kanya, kahit anong gawin mo, wala siyang mararamdaman. Pwede kang mawala ng isang linggo, wala lang. Pwede kang magkamali, wala ring epekto. Pero kapag gusto ka niya, nagkakaroon ng emosyon ang bawat maliit na bagay. Yung simpleng hindi mo pag good morning, napapansin niya.
Yung pagbabago ng energy mo, nararamdaman niya. Yung kulang mong effort sa isang araw, nagiging tanong sa isip niya, hindi dahil gusto niyang maging dramatic, kundi dahil may epekto ka sa mundo niya. At tandaan mo ito, ang emosyon ay investment ng energy. Kung nagagalit siya, ibig sabihin may pakialam siya. Kung nasasaktan siya, ibig sabihin may halaga ka. Kung natutuwa siya sa maliliit mong ginagawa, ibig sabihin, iniingatan niya ang connection niyo. Pero may mas malalim pang layer dito. Minsan, hindi niya direktang ipapakita ang totoong nararamdaman niya. Imbes na sabihin niyang nasaktan ako, magiging cold siya. Imbes na aminin niyang miss kita, magiging irritable siya. Ito ang tinatawag na emotional masking. Hindi lahat ng emosyon ay lumalabas sa tamang anyo. Minsan ito ay nagtatago sa likod ng ibang reaksyon. Kaya kung hindi mo ito naiintindihan, iisipin mong toyo lang o drama lang. Pero sa totoo, ito ay signal na may lalim ang connection. Pero ito ang mahalagang paalala. Hindi porket emotional siya, automatic na gusto ka niya. Kailangan mong tingnan ang pattern. Consistent ba ang reactions niya sa'yo? Ikaw ba ang dahilan kung bakit siya nagbabago ng mood? May care ba sa likod ng emosyon niya? Dahil ang tunay na sign ng attraction, hindi lang sa lakas ng emosyon, kundi sa direction nito. At kung ikaw ang sentro ng emosyon niya, maganda man o masakit, ibig sabihin, hindi ka lang basta tao sa buhay niya. Ikaw ay may epekto. Ano sa mundo ng psychology, ang taong may epekto sa emosyon, siya ang taong mahirap kalimutan. Ikatlong sign, pinapansin niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Alam niya ang paborito mong pagkain. Napapansin niya kapag may nagbago sa itsura mo. Naalala niya kahit yung mga bagay na ikaw mismo, nakalimutan mo na sa unang tingin. Parang maliit na bagay lang ito. Pero sa psychology, ang atensyon ay hindi basta-basta ibinibigay. Sa mundo ngayon na puno ng distractions, social media, at endless options, ang focus ng isang tao ay isa sa pinakamahalagang resources. At kapag ang isang babae ay nagbibigay ng atensyon sa'yo, lalo na sa maliliit na detalye, hindi ito aksidente, ito ay choice. Isipin mo ito, ilang tao ang nakakausap niya araw-araw. Ilang bagay ang pwede niyang pagtuunan ng pansin, pero sa dami ng yun, ikaw ang napapansin niya. Yung simpleng, uy, parang pagod ka ngayon ah. O kaya, hindi ka ganito kahapon, may problema ba? Hindi ito random observation. Ito ay resulta ng consistent na pag-observe. At ang pag-observe ay isang anyo ng silent investment. Hindi niya kailangang ipagsigawan na gusto ka niya. Hindi niya kailangang maging obvious. Pero sa bawat detalye na napapansin niya, unti-unti niyang ipinapakita na interesado siya sa mundo mo. Sa mas malalim na perspective, ito ay konektado sa tinatawag na selective attention. Ang utak ng tao ay natural na nag-filter ng impormasyon. Hindi nito pinapansin ang lahat. Pinipili lang nito kung ano ang mahalaga. Kaya kung ikaw ay napupunta sa focus niya, ibig sabihin sa subconscious level, may value ka sa kanya. At ito pa ang isang katotohanan na madalas hindi napapansin. Kapag gusto ka ng babae, hindi lang siya nakatingin sa kung ano ka ngayon. Nakatingin din siya sa consistency mo. Napapansin niya kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react sa pressure, kung paano ka makitungo sa ibang tao. Dahil sa mga detalyeng iyon, binubuo niya ang buong larawan kung sino ka bilang lalaki. At dito pumapasok ang isang mahalagang insight. Hindi siya na-attract sa sinasabi mo. Na-attract siya sa pattern ng ginagawa mo. Kaya kung napapansin niya ang maliliit na bagay tungkol sa'yo, malamang pinag-aaralan ka niya. Hindi para husgahan ka agad, kundi para maintindihan kung saan ka lulugar sa buhay niya. Pero ito ang twist. Habang siya ay tahimik na nag-o-observe sa'yo, maraming lalaki ang hindi napapansin ito. Ina-assume nila na friendly lang siya, o kaya ganun lang talaga siya sa lahat. Pero hindi. Ang atensyon na may lalim ay bihira. Hindi lahat napapansin ang detalye mo. Hindi lahat nag-aalala sa pagbabago mo. Hindi lahat naglalaan ng oras para intindihin ka. Kaya kung may isang babae na ganito sa'yo, huwag mo agad baliwalain. Pero huwag ka ring maging kampante. Dahil ang atensyon pwedeng mawala kung paano kanya pinapansin ngayon. Ganon din kadaling mawala iyon kapag nakita niyang wala kang consistency or value. At tandaan mo ito, ang attraction ay nagsisimula sa curiosity pero tumatagal sa consistency. Kaya kung ikaw ay napapansin niya sa maliliit na detalye, ibig sabihin nagsimula na ang curiosity. Ang tanong na lang ngayon, may dahilan ba siya para ipagpatuloy iyon? Dahil sa huli, ang taong tunay na interesado sa'yo, hindi lang nakatingin, nakakaalala. Ika-4 na sign nagsiselos siya kahit hindi niya inamin. Hindi niya sasabihin direkta,
Hindi niya aaminin ng harapan at lalong hindi niya ipapakita sa paraang obvious. Pero mararamdaman mo kapag may ibang babae sa paligid mo, biglang may nag-iiba sa energy niya. Minsan tatahimik siya, minsan magiging malamig, at minsan gagamit siya ng sarcasm na parang biro pero may laman. At dito nagsisimula ang confusion. Bakit siya ganun? Wala namang kaming label. Bakit parang may karapatan siya magselos? Pero eto ang masakit na katotohanan. Ang selos ay hindi nanggagaling sa label. Nanggagaling ito sa attachment. Sa psychology, ang jealousy ay isang emotional response. Kapag nararamdaman ng isang tao na may banta sa isang bagay na pinapahalagahan niya, ibig sabihin kung wala siyang pakialam sa'yo, wala rin siyang mararamdaman kapag may ibang babae sa paligid mo. Pero kung may pagbabago sa kilos niya, may ibig sabihin yon. Hindi man niya sinasabi, pero may parte sa kanya na ayaw kang mawala. At dito pumapasok ang mas komplikadong bahagi. Hindi lahat ng selos ay loud. May mga babaeng subtle mag-react. Hindi sila mag-aaway. Hindi sila mag-eksena. Sa halip, babaguhin nila ang approach nila sa iyo. Magiging distant, magiging less responsive. O minsan sila mismo ang lalapit pero may halong test. Ito ang tinatawag na emotional control. Hindi niya gustong ipakita na apektado siya. Dahil sa mundo ng attraction, ang unang nagpapakita ng weakness, kadalasang nawawala ng power. Kaya imbes na umamin, itatago niya ito sa ibang anyo. At kung hindi mo ito kayang basahin, mamimiss mo ang signal. Pero eto ang mas malalim na insight. Ang selos ay hindi lang tungkol sa takot na mawala ka. Ito rin ay tungkol sa pagkukumpara. Kapag may ibang babae, automatic na tinatanong ng subconscious niya, mas better ba siya kaysa sa akin? May chance ba na piliin niya yon kaysa sa akin? At kapag ikaw ay mahalaga sa kanya, ang mga tanong na ito, nagiging emosyon, kaya minsan mapapansin mong nag-iiba ang effort niya pagkatapos. Mas magiging present siya, mas magiging engaging. O kaya naman, bigla siyang magiging unpredictable. Hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil sinusubukan niyang i-regain ang control ng sitwasyon. Pero ito ang paalala na hindi mo dapat kalimutan. Hindi lahat ng selos ay healthy. May difference ang interesado siya sa kinokontrol ka niya. Kung ang selos niya ay nagiging dahilan para manipulahin ka, limitahan ka o sirain ang peace of mind mo, hindi na yon attraction. Iyon ay insecurity. Ang tunay na sign ng attraction ay may halong selos. Pero may respeto pa rin sa boundaries mo. Kaya kung napapansin mong nagseselos siya, kahit hindi niya inaamin, huwag mo agad i-dismiss, pero huwag mo ring abusuhin. Dahil ang selos, parang apoy. Pwede nitong painitin ang connection, pero pwede rin nitong sunugin ito. At tandaan mo ito, kung may nararamdaman siyang selos sa'yo, ibig sabihin, hindi ka lang basta option sa kanya. Ikaw ay isang bagay na ayaw niyang maagaw. At sa mundo ng psychology, ang bagay na pinoprotektahan ng emosyon, yun ang may tunay na halaga. Sign 5, sinusubukan kanyang i-impression. O hindi lang lalaki ang nag-i-impress. Kapag gusto ka ng babae, hindi lang siya naghihintay na mapansin mo siya, gumagawa rin siya ng paraan para mapansin mo siya, pero hindi ito laging obvious. Hindi ito yung tipong magpapapansin siya ng direkta o magyayabang. Mas subtle, mas calculated, mas controlled. At kung hindi ka observant, mamimiss mo ito. Mapapansin mong mas may effort siya sa itsura niya. Kapag alam niyang magkikita kayo, mas inaayos niya ang pananamit niya. Mas pinipili niya ang sasabihin niya. At minsan parang natural lang lahat, pero ang totoo pinag-isipan niya yon. Bakit? Dahil mahalaga sa kanya kung paano mo siya tinitingnan. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na impression management. Ito yung proseso kung saan ang isang tao ay sinasadya o hindi sinasadya na i-shape kung paano siya nakikita ng iba. At kapag gusto ka ng babae, ikaw ang isa sa pinaka-importanting audience niya. Hindi niya kailangang i-impress ang lahat, pero gusto niyang i-impress ka. At ito ang mas malalim na layer nito. Hindi lang sa physical appearance umiikot ang pag-i-impress niya. Minsan ipapakita niya ang humor niya. Minsan ipapakita niya kung gaano siya ka-intelligent. Minsan ipapakita niya ang values niya. Kung paano siya mag-isip, kung ano ang pinaniniwalaan niya. Bakit? Dahil hindi lang niya gustong magustuhan mo siya, gusto niyang makita mo ang kabuuan ng value niya bilang babae. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Iniisip nila na kapag nag-effort ang babae, ganun lang talaga siya. O kaya friendly lang siya. Pero hindi. Ang effort ay hindi random. Lalo na sa panahon ngayon na ang attention span ay maikli at ang energy ng tao ay limitado.
Hindi ka maglalabas ng effort kung wala kang pakialam. At ito pa ang isang bagay na hindi agad napapansin. Kapag gusto ka ng babae, hindi lang niya sinusubukang i-impress ka. Ino-observe din niya kung paano ka magre-react. Napansin mo ba na minsan parang naghihintay siya ng reaction mo kapag may ginawa siyang effort? Titingin siya kung napansin mo. Kapag may sinabi siyang may lalim, aantayin niya kung paano mo ito i-handle. Dahil sa bawat reaction mo, kinukumpirma niya kung worth it ba ang effort niya. Kung hindi mo napapansin, unti-unti siyang hihinto. Kung hindi mo na-appreciate, bababa ang investment niya. Dahil ang attraction ay two-way process. Hindi sapat na gusto ka niya. Kailangan din niyang maramdaman na nakikita mo siya. Pero ito ang pinaka-importanting insight. Ang tunay na pag-i-impress, hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Pinipili niyang ipakita ang best version niya. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil may halaga ka sa paningin niya. Kaya kung may isang babae na nag-e-effort para i-impress ka, huwag mo itong maliitin. Pero huwag ka ring masyadong ma-overwhelm. Dahil sa huli, hindi mo kailangang suklian ang pagpapanggap. Ang kailangan mo lang ay maging consistent sa value mo. At tandaan mo ito, ang babaeng nag-i-impress sa'yo ay babaeng gusto kang mapansin. Pero ang babaeng patuloy na nag-i-invest ng effort ay babaeng pinipili ka. At sa mundo ng attraction, ang effort na may intention, iyon ang hindi basta nawawala. Sign 6, binibigyan ka niya ng access sa personal niyang buhay. Hindi lahat ng babae ay open. Sa totoo lang, karamihan may pader. May limitasyon. May boundaries na hindi basta-basta tinatawid ng kahit sino. Kaya kung may isang babae na unti-unting binubuksan ang mundo niya sa'yo, hindi ito simpleng close lang kayo. Pinagkakatiwalaan ka niya. At sa psychology, ang trust ay hindi basta nabubuo. Ito ay dahan-dahan at may kapalit na risk. Isipin mo ito. Kapag nag-share siya ng problema niya, pinapakita niya ang side niya na hindi perpekto. Kapag nag-o-open siya tungkol sa insecurities niya, inaamin niya ang mga bagay na tinatago niya sa iba. Kapag kinukwento niya ang pangarap niya, pinapakita niya ang future na hindi pa sigurado. At lahat ng iyon, hindi niya ibibigay kung kanino-kanino lang. Dahil sa bawat pag-open niya, may posibilidad na masaktan siya, ma-judge o hindi maintindihan. Kaya kung ikaw ang pinili niyang pagbuksan, ibig sabihin sa paningin niya, safe ka. Pero eto ang mas malalim na insight. Ang pagbibigay ng access ay hindi isang beses lang nangyayari. Ito ay proseso. Sa una mababaw lang, mga casual na kwento, hanggang sa unti-unti nagiging personal. Hanggang sa dumating sa punto na pati ang mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba, na ibabahagi niya sa'yo. Ito ang tinatawag na gradual emotional investment. At habang lumalalim ito, lalo ka ring nagiging mahalaga sa buhay niya. Pero ito ang isang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi lahat ng openness ay pareho. May mga taong open sa lahat, pero walang depth. At may mga taong tahimik, pero kapag nag-open, totoo at malalim. Kaya hindi mo dapat basihan kung gaano kadalas siya magkwento, kundi kung gaano ka-personal at ka-authentic ang mga sinasabi niya. Kung ang mga sinashare niya ay may bigat, ibig sabihin may tiwala siya sa'yo. At dito pumapasok ang responsibilidad mo bilang lalaki. Paano mo hinahandle ang tiwalang ibinibigay niya? Pinapakinggan mo ba siya? O ini-invalidate mo? Iniingatan mo ba ang mga sinasabi niya? O ginagamit mo laban sa kanya? Nandyan ka ba kapag kailangan ka niya? O nawawala ka kapag inconvenient na? Dahil ang trusts, madaling mabuo sa simula, pero napakadaling masira. At kapag nasira iyon, hindi na basta-basta bumabalik. Pero ito ang pinaka-importanting katotohanan. Kapag binibigyan ka niya ng access sa personal niyang buhay, hindi lang siya nag-o-open, nag-i-invite siya. Iniimbitahan ka niya na maging bahagi ng mundo niya. Hindi lang bilang kakilala, kundi bilang taong may lugar sa buhay niya. At sa mundo ngayon na maraming takot magtiwala, ang ganitong klaseng access ay bihira. Kaya kung mayroon kang ganito, huwag mo itong balewalain. Pero huwag mo ring abusuhin. Dahil ang tunay na lalaki, hindi lang marunong pumasok sa mundo ng babae, marunong din siyang mag-ingat ng tiwala. At tandaan mo ito, ang attraction ay pwedeng magsimula sa looks, sa vibe, or sa excitement, pero tumitibay ito sa trust. At kung binibigyan ka niya ng tiwala, ibig sabihin hindi ka na lang basta option. Ikaw ay isang taong may lugar sa puso at isip niya. Sign 7, hindi ka niya pinapakawal. Kahit may option siya, ito na ang pinakamatinding sign. Sa panahon ngayon, hindi mahirap humanap ng kapalit. Isang swipe lang, isang chat lang, isang bagong kausap lang, may panibagong option agad.
Kaya kung may isang babae na may choice umalis, pero pinipili pa ring manatili sa'yo, hindi mo dapat malitin yon. Dahil sa psychology, ang tunay na value ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng gustong pumasok sa buhay niya, kundi sa mga taong pinipili niyang huwag bitawan. Isipin mo ito, pwede siyang kumausap ng iba, pwede siyang mag-entertain ng ibang lalaki, pwede siyang maghanap ng mas madali, mas available or mas safe, pero nandyan pa rin siya. Bakit? Dahil sa lahat ng options niya, ikaw ang may ibang epekto. Hindi man ito laging obvious, hindi man niya sinasabi araw-araw, pero makikita mo sa consistency niya. Bumabalik siya, nagpaparamdam siya, hindi niya hinahayaan na tuluyang maputol ang connection niyo. At ito ang mahalagang distinction. Hindi ito yung tipo ng tao na nandyan lang kapag bored siya. Hindi rin ito yung lalapit lang kapag convenient. Ang sinasabi natin dito, may pagkakataon siyang umalis, pero pinipili niyang hindi. At sa mundo ng attraction, ang choice ang pinaka-pure na anyo ng interes. Dahil ang feelings, pwedeng magbago. Ang excitement, pwedeng mawala. Pero ang choice, ito ay desisyon. At ang desisyon ay may kasamang awareness. Ibig sabihin alam niya ang ibang options, pero alam din niya kung bakit ikaw ang pinipili niya. Pero ito ang mas malalim na katotohanan na kailangan mong maintindihan. Hindi ibig sabihin ito, secured ka na. Dahil ang choice, paulit-ulit na ginagawa. Araw-araw may chance siyang magbago ng isip. Araw-araw may bagong pwedeng pumasok sa buhay niya. Kaya kung nandyan siya ngayon, hindi iyon garantiya ng bukas. Ito ay reflection ng ginagawa mo sa kasalukuyan. Kung paano mo siya tratuhin, kung paano mo i-maintain ang value mo, kung paano mo i-handle ang connection nyo. Dahil ang babae, mananatili lang kung may dahilan para manatili. At dito nagkakamali ang maraming lalaki kapag naramdaman nilang okay na, nawawala ang effort, nawawala ang growth, nawawala ang awareness, at unti-unti, nawawala rin ang attraction. Hindi dahil may mali sa babae, kundi dahil nawala ang dahilan kung bakit kanya pinili. Kaya kung pinipili kanya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang ginagawa ko para piliin niya ako ulit bukas? Dahil ang tunay na connection, hindi pinapanatili ng salita, pinapanatili ito ng consistent na value. At tandaan mo ito, ang babae na hindi ka pinapakawalan, kahit may option siya, ay hindi lang naa-attract sa'yo. pinipili ka niya. At sa mundong puno ng temporary connections, ang taong pinipili kang manatili, iyon ang may tunay na halaga. Kaya huwag mong sayangin. Dahil hindi lahat ng tao, bibigyan ka ng ganitong klaseng pagpili. Pero eto ang masakit na katotohanan na kailangan mong tanggapin. Kahit gusto ka ng babae, hindi ibig sabihin magiging kayo. At kahit may signs, wala pa rin kasiguraduhan. Dahil ang attraction, hindi lang tungkol sa feelings. Ito ay tungkol sa timing, value at emotional control. Sabi nga ni Nietzsche, invisible threads are the strongest ties. Kung gusto mong maging lalaki na hindi hinahabol, kundi hinahanap, kailangan mong intindihin hindi lang ang babae, kundi ang sarili mong value. Huwag kang matakot sa rejection. Matakot ka sa pagiging bulag sa katotohanan. Dahil sa mundong ito, ang may alam, ang may control. Kung natuto ka sa video na ito, ay like mo, i-share, at mag-subscribe ka para sa mas malalim na kaalaman tungkol sa psychology, attraction, at self-mastery. Tandaan mo, hindi lahat ng gusto ka, magsasabi. Pero lahat ng gusto ka, magpaparamdam. Kailangan mo lang marunong magbasa.